Milyonaryo, nagpanggap na construction worker para masubok ang girlfriend na taga-benta ng ulam. At ito ang nakakagulat na nangyari sa kanila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Testan, pakisuyo naman ng pala. Tapos dalhin mo na din yung mga buhayin sa kabilang site. Utos ng mason kay Tristan. Sige. Tipid na wika ni Tristan. Agad na dinala ng binata ang pala sa lalaki at dinala din ang buhangin sa kabilang site. Oh, Tristan, nagtanghalian ka na ba? Sabay-sabay na tayo mamaya. Wika ni Jeff, ang katrabaho ni Tristan. Hindi pa ako nakakain eh. Sige, sabay na tayo. Wika ni Tristan at nagtungo na sa kanyang barracks para kumuha ng pera. Habang nakatayo si Tristan, ay inaalala kung ano nga bang ginagawa niya sa lugar na yon. Malayo sa buhay na meron siya. Mayaman si Tristan at nakapagtapos ito sa isang sikat na universidad at meron na din itong sariling kumpanya. Kahit na mula sa may kayang pamilya at nakakaangat sa buhay si Tristan, ay marunong itong makisama sa kapwa. Hindi maarte, at higit sa lahat, ay ninais ni Tristan na mamuhay ng simple sa kabila ng yaman. Ngunit isang umaga ay naisipan ni Tristan na magpanggap na isang mahirap upang mahanap ang tunay na pag-ibig mula sa isang babaeng mamahalin siya kahit na sino pa siya. Matapos nga makakuha si Tristan ng kanyang pera sa wallet, ay agad itong lumabas. Oh, bili ka na kuya! Mura lang at masarap pa. Alok na isang dalaga kay Tristan. O pre, bumili ka na dyan kay Grace. Masarap ang mga paninda niyan. Tsaka mura pa. Nga pala Grace, siya si Tristan. Bago lang dito pero single yan. Wika naman ni Jeff na nagumpisa ng isalin ang mga pinamili sa dalaga na ulam at kanin. Sige. Isa nitong adobo, tapos itong gulay na pakbet, tsaka 3 kanin. Nahihiyang wika ni Tristan sa dalaga. Sige, eto. 15 na lang ang gulay. Tapos yung adobo, 40 na lang. Tapos 10 lang yung kanin dahil bago ka lang. Bale, 95 lahat. Wika ni Grace at ngumiti pa sa binata. Agad na iniabot naman ni Tristan ang 100 at umupo na sa tabi ni Jeff. Huwag mo nang suklian, 5 lang naman. Wika ni Tristan at tumango naman si Grace. Iyon ang unang araw na nakilala ni Tristan ang dalagang si Grace. Naglalako ang dalaga sa construction site kung saan nagtatrabaho si Tristan. Simple lamang ang dalaga, mabait, matulungin, at higit sa lahat ay maganda si Grace. Lalo na sa tuwing gumingiti ito at lumalabas sa mga malalalim na dimple. Dahil nga tanging si Grace lamang ang naglalako sa site nila Tristan at madalas itong magtungo doon, ay nakilala na nito ang binata at naagaw ng dalaga ang atensyon ni Tristan. Oh pre, magbihis ka na. Mamaya-maya dadating na si Grace. Bahala ka, mangangamoy araw ka. Panunodyo ni Jeff kay Tristan. Ito na ang naging kaibigan ng binata simula nang pumasok sa construction site. Ikaw talaga, Jeff, puro kakalukuhan. O siya, dito na muna ako. Kukuha lang ako ng pera. Wika ni Tristan. O nga pala, balita ako malaki ang sahod mo ah. Libre mo naman ako. Pahabol pa ni Jeff sa binata. Napailing na lang si Tristan. Sa totoo lang ay hindi naman talaga nahihirapan si Tristan na makisama sa mga katrabaho. Isa pa't mabubuting tao ang mga ito. Ulam at kanin! Rinig ni Tristan ang sigaw ni Grace mula sa ibaba. Agad na bumaba ang mga trabahador at bumili ng pananghalian sa dalaga.
Akin adobo. 2, tig-isa kami ni Tristan. Tapos 6 na kanin. Siya magbabayad yan ha. Nakangiting wika ni Jeff sa dalaga. Uy, Tristan, kumuha na si Jeff. Ikaw daw ang magbabayad. Bigyan ko na ba? Sigaw ni Grace kay Tristan na pababa pa lamang. Agad na lumapit si Tristan sa dalaga at nakita na iilan na lamang ang laman ng basket na dala nito. Mukhang medyo marami-rami pang paninda mo ah. Bilhin ko na lang yan, sakto naman at birthday ko. Pahanda ko na sa mga to. Wika ni Tristan at binili na lahat ng paninda ng dalaga. Talaga? Naku, mukhang bagong sahod ah. Sige, 300 na lang. Tawad na yung 50, regalo ko na sayo. Nakangiting wika ni Grace at ipilinastik niya na ang kanyang mga paninda at agad na kinuha naman iyon ng mga katrabaho ni Tristan. Hindi ka ba malulugi dyan? Puro tawad na lang tong mga kasama ko. Tapos tatawaran mo pa ng 50 sa akin. Wika ni Tristan. Naku, ayos lang yun. Ang mahalaga ay makita ako at naibalik ang puhunan. Di naman mahalaga kung lugi ako. Basta napasaya ko mga suki ko, masaya na ako ron. Masayang wika ni Grace sa tanong ni Tristan. Napatango-tango naman si Tristan at naisip na tila ba nakita niya na ang babaeng kanyang hinahanap. Habang tumatagal, ay mas lalong nakikilala ni Tristan si Grace. Napakabuti ng puso nito at napakamatulungin sa kapwa. Kalaunan ay naisipan ni Tristan na ligawan si Grace. At hindi naman nabigo ang binata at pumayag naman si Grace na magpaligaw kay Tristan. Uy, nandyan na si Grace, Tristan, hinahanap ka. Wika ni Jeff at mabilis na bumaba si Tristan. Mukhang may lakad ah. Panunod yun ng isa pang katrabaho ng binata. Ngiti lamang ang isinagot sa kanila ni Tristan. Ang pogi naman ng boyfriend ko. Wika ni Grace at humalik sa pisngi ng binata. Ang ganda naman ng nobya ko. Nakangiting wika ni Tristan at hinawakan ang kamay ng dalaga. Makalipas nga lang ng ilang buwan na panliligaw ni Tristan sa dalaga, ay sinagot din siya ni Grace. At ngayon ang unang beses na lalabas sila bilang ganap na magkasintahan. Naghanda ako sa bahay. Tsaka bakit nga pala hindi ka nalang tumira sa bahay ko para palagi tayong magkasama? Suis siya ni Grace sa kasintahan na si Tristan. Napaisip naman si Tristan at nagdesisyon na sumang-ayon sa kanyang nobyang si Grace. Sige ba, kung yan ang gusto mo. Wika ni Tristan. Naisipan din ni Tristan na kung magsasama sila ni Grace sa isang bahay, ay mas lalo niya itong makikilala at matutulungan niya sa mga gastusin nito. Noong araw na iyon ay imbes na kumain sa labas, ay nagtungo na lamang silang dalawa sa tahanan ni Grace at doon kumain. Naging masaya naman ang araw na yon sa dalawa at makaraan ng ilang araw ay lumipat na si Tristan sa tahanan ni Grace. Uy pre, ninong kami sa kasal ah. Panunodyo ni Jeff kay Tristan at tinawanan lamang nito ang binata. Sige ba, kukunin namin kayo. Pero hindi pa sa ngayon. Nakangiting wika ni Grace sa mga ito at kumaway na lamang sila sa mga katrabaho ng kasintahan. Kung makakaway naman sila, parang hindi ako papasok bukas ah. Natatawang wika ni Tristan at inalalayan ng nobya habang pumapasok sa tricycle. Noong araw na iyon ay lumipat na nga si Tristan sa tahanan ni Grace. Nangungupahan lamang si Grace at tumutulong na lamang si Tristan sa mga gastusin sa kanilang tahanan. Nagpatuloy si Tristan sa kanyang trabaho at si Grace naman ay nagpatuloy din sa paglalako. Nagsama ang dalawa na para bang walang sisira sa kanilang magandang pagsasamahan. Naging maayos naman ang kanilang pagsasama kahit nahirap talaga ang dalawa sa buhay. Bu, kain ka na. Wika ni Grace sa kasintahan. Ang sweet naman.
Pabili din kami bago pa kami langgamin sa inyong sweetness na dala. Panunod yun ng mga katrabaho ni Tristan sa kanilang dalawa ni Grace. Simula kasi nang naging magkasintahan ng dalawa, ay parating dinadala ni Grace si Tristan ng pagkain, maging ng kanyang merienda. Ay nako, puro kayo kalokohan. Maghanap na din kasi kayo ng mga nobya ninyo. Pabirong wika ni Grace sa mga ito. Nako, checkboy ang mga yan. Malabong magkaroon ng karelasyon ng mga yan. Mas gusto pa nilang mamakla kaysa sa babae. Natatawang asar ni Tristan sa mga kasama. Uy, grabe ka sa amin ha. Porket may jowa ka na. Nako, Grace. Kung may erereto ka, ipakilala mo lang sa akin. Nakangiting wika ni Jeff sa dalaga at nagtawanan naman ang mga tao na naroon. O sige, magsikain na kayo. Puro kayo kalokohan. Natatawang wika ni Grace at nilagyan ng bimpo ang likod ng kasintahan. Matapos sa paglalako sa site, ay naglalako naman sa iba si Grace upang mas malaki ang kanyang kitain. Parehong nagsusumikap sa buhay ang dalawa at hindi nakakalimot na tumulong sa kapwa kahit nahirap na sila sa buhay at sakto lamang ang kita. Matapos sa trabaho ay umuwi si Tristan at tumutulong kay Grace sa pamamalengke para sa mga lulutuin nito para sa kinabukasan. Bu? Naisip kong magtinda ng kakanin kapag wala akong pasok para naman may pandagdag tayo sa gastusin. Wika ni Tristan sa nobya. Sigurado ka ba? Hindi naman kailangan na pilitin mo sarili mo. Lalo na kung di mo naman kaya. Pahinga mo na nga lang yung linggo eh. Wika ni Grace kay Tristan. Ngumiti naman ang binata at hinawakan ng kamay ng dalaga. Ikaw nga walang palya sa pagtitinda. Ako pa kaya? Nakangiting wika ni Tristan sa dalaga. Nagyakapan ng dalawa at kahit hirap na sa buhay, ay hindi nawalan ng pag-asa si Grace. Kaya mas lalong napaibig si Tristan sa dalaga. Minsan ay dumadating sa punto na sakto na lamang ang kita ng dalawa kung kaya't kumukuha si Tristan sa kanyang pera at pinapalabas na rumaraket siya upang may makuhang dagdag na pera. Mabilis na lumipas ang panahon at tuluyan na napaibig si Tristan sa dalaga. Bu! Sabay na tayo maglako. Tapos daan muna tayo sa simbahan. Para naman makapagpasalamat tayo sa Diyos sa biyayang natatanggap natin. Masayang wika ni Grace sa binata. Sige bu, sakto at maglalako din ako ng kakanin doon. Panigurado, mabilis na may bibili nito doon. Nakangiting wika ni Tristan. Sabay ngang nagtungo sa Quiapo sila Tristan at Grace. Bago magtinda, ay nagdasal ang dalawa ng mataimtim at nagpasalamat sa kanilang mga biyaya. Dito na muna ako, magkita na lang tayo mamaya. Wika ni Grace sa nobyong si Tristan sa kahumalik sa kasintahan. Sige po, mag-ingat ka ha. Malamig na wika ni Tristan sa kaniya kapang kasintahan at nagpaalam. Matapos maghiwalay ng dalawa, ay parehong nagsikap ang dalawa upang mapaubos ang paninda. Ngunit sadyang sinusubok sila ng Diyos. Parehong mababa ang kita nila Tristan at madami ang natira sa kanilang paninda. Bu, maraming tira. Malungkot na wika ni Grace sa kasintahan at napaupo na lamang sa sulok dahil sa pagod. Sa akin din eh. Wika ni Tristan at tinabihan ng kanyang nobya. Hayaan mo na. Nakikita mo ang batang yan? Doon natin ibigay sa kanyang tira. Kesa naman masayang, diba? Masayang tura ni Grace at hinawakan ng kamay ni Tristan. Pwede naman natin itong ilako sa iba. Wika ni Tristan na sinusubok ang kabaitan ng kasintahan. Ay naku, wag na. Saka baka mapanis pa ang mga yan. Kaya ibigay na lang natin sa mga bata. Wika ni Grace at masayang tinawag ang mga bata. Bahagyang napangiti si Tristan dahil nakita niya kung gaano kabuti ang kanyang nobya. Namigay ang dalawa sa mga bata.
At napasaya naman ng mga ito ang mga bata sa lansangan. Matapos ang araw na yon, ay ganoon na ang ginagawa nila Tristan at Grace sa tuwing hindi nauubos ang kanilang mga paninda. Ang saya mo habang namimigay, ano? Nakangiting turan ni Tristan sa nobya. Siyempre, nakita mo bang ngiti ng mga bata? Sobrang saya nila. Kaya kahit lugi na tayo, at least may kapwa naman tayong napasaya. Saka alam mo, naniniwala ako sa biyaya ng Diyos. Sabi nga, diba, kapag nagbibigay ka, ay may pagpapala. Masayang wika ni Grace at niyakap ang kasintahan. Napangiti na lamang si Tristan sa mga sinabi ng kanyang nobya at tunay na napahanga si Tristan sa angking kabaitan ng dalagang si Grace. Sa pagdaan ng araw, lalong sinubok ng panahon sila Tristan. At sakto naman na natapos na ang site na tinatrabahuan ni Tristan. Kaya pagtitinda na lamang ng kakanin ang kanyang ginagawa habang naghahanap ng bagong pamasukan. Kuya, palimos po. Wika ng isang grupo ng mga batang pulubi kay Tristan. Sakto naman at marami ang natira sa paninda ng binata, kaya binigyan niya ang mga ito. Heto mga bata, oh. Huwag kayong gagawa ng masama sa kapwa, ah. Tsaka magsikap kayo para makuha niyo mga nais at mithiin niyo sa buhay. Manahalig at magpasalamat kayo sa Diyos, ah. Sige na, kumain na kayo. Wika ni Tristan sa mga bata at pinayuhan pa ang mga ito. Salamat po! Maligayang wika ng mga bata kay Tristan at makikita sa mga labi ng mga ito ang labis na saya sa mukha. Nakaramdam naman si Tristan ng kagaanan sa pakiramdam. Noon pa man ay gawain na iyon ni Tristan ang tumulong sa kapwa. At ngayon na nasa piling siya ni Grace ay mas lalong nadama ni Tristan ang kahalagahan ng pagbibigay. Kahit nahirap na sila, ay walang araw na hindi tumulong ang magkasintahan. Hindi naisipan at hindi nakita ni Tristan na nagdadamot ang kasintahan sa kapwa. Kahit na isusubo na lamang nito, ay ibibigay pa ng dalaga kapag may nanghingi sa kanya. Bu, naubos paninda mo? Pagod na tanong ni Grace sa binata. Hindi pinamigay ko sa mga bata. Matamlay na wika ni Tristan at isang ngiti lamang ang iginawad sa kanya ni Grace. Ayos lang yun, makakaraos din tayo. Wika ni Grace at sabay na umuwi. Minsan sumasagi sa isipan ni Tristan na umamin na sa kasintahan at ibunyag ang tunay na pagkatao ay nauunahan naman ng binata ng takot at pangamba. Kung kaya't naghahanap na lamang si Tristan ng tiyempo upang ibunyag ang tunay na pagkatao. Ilang araw din na gano'n na naging trabaho ni Tristan hanggang sa nakuha si Tristan bilang utusan sa tahanan ni Ginang Cynthia, isang mayamang negosyante. Bu, papasok na ako! Paalam ni Tristan sa kasintahan at humalik sa pisngi ng dalaga. Pumasok na si Tristan sa tahanan ni Ginang Cynthia at nagpursige ito sa kanyang trabaho. Oh, Tristan, nariyan ka na pala. O siya, linisan mo na lamang muna ang mga mamahalin ko na vase, ha? Tsaka nga pala mag-ingat ka sa paglilinis at baka makasira ka. Mahal ang mga yon. Kulang pang sasahurin mo sa buong taon. Paalala ng ginang sa binatang si Tristan. Sige po, makakaasa po kayo. Magalang na sagot ni Tristan sa ginang at nag-umpisa ng maglinis ng mga muebles. Habang abala si Tristan sa paglilinis ng mga vase, ay hindi inaasahang nakita niya ang kanyang dating kasintahan na si Cindy. Mabilis na nagtago sa pader si Tristan upang hindi siya makita ng babae. Matagal nang magkahiwalay sina Tristan at Cindy. Hindi nagtagal ang kanilang relasyon dahil maarte at may hindi kagandahan na ugali ang dalaga, kaya mabilis na nagtapos ang kanilang relasyon. Habang nagtatago sa pader ay hindi sinasadyang nasagi ni Tristan ang isa sa mga pinakamahal na vase at nakita iyon ng pamangkin ni Ginang Cynthia. Tia! Ang iyong
muebles ay nabasag ng lapastangan mong tagapaglinis. Sigaw ng babae at galit na galit kay Tristan. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Paghingi agad ang tawad ni Tristan at lumapit sa dalaga at lumuhod. Kumalma naman ang dalaga at napatitig sa mukha ng binata. Anghel! Bulong nito na tila ba nawala sa sarili. Kung kanina ay galit na galit ito nang makitang nabasag ng binata ang vase, ngayon ay tila ba naging maamo ito nang mapagmasdan ang mukha ni Tristan. Pasensya na po, hindi ko po talaga sinasadya. Paulit-ulit na wika ni Tristan habang nakaluhod. Tumayo ka riyan. Bago ka lang daw dito? Siguro naman alam mo na kung gaano kamahal ang nabasag mo na vase. Bueno, pwede naman ako ang magbayad nun. Pero may kapalit. Magiging nobyo kita. Dire-diretsyong wika ng dalaga at napakurap-kurap naman si Tristan. Tumayo ito at maayos na tumindig. Pasensya na po pero hindi ko po magagawa ang nais mo dahil meron na po akong nobya. Paghingi ni Tristan ng pasensya at agad na tinanggihan ang alok ng dalaga. Tunay na mahal ni Tristan ang kanyang nobyang si Grace at hindi niya ito maipagpapalit kahit kanino. At isa pa ay kaya niya namang bayaran ng nasirang gamit. Kung ganoon, isama mo ako bukas sa iyong kasintahan at pagsasabihan ko upang mabayaran ninyo ang nasirang muebles. Total, ayaw mo namang pumayag sa aking alok. Inis na wika ng dalaga at umalis na. Sa mga panahon na yon ay naisipan ni Tristan na subukin ang loyalty ng kanyang kasintahan na si Grace, kung sasang-ayon ba ito o hindi, at kung kaya ba nitong panindigan si Tristan sa oras ng pangangailangan. Pag-uwi ay agad na sinalubong si Tristan ng nakangiting si Grace. Oh, nakasimangot ka ata. May nangyari ba? Alalang tanong ni Grace sa binata. Nakasira kasi ako ng mamahaling muebles kina Ginang Cynthia. At ang nagbayad nun ay ang kanyang pamangkin. Nais niya na magsilbi ka sa kanya bilang kabayaran. Malungkot ang wika ni Tristan at pakiramdam niya ay napakawalang kwenta niyang tao. Huwag ka na malungkot. Ayos lang naman sa akin. At isa pa, ayaw mo yun? Palagi tayong magkakasama. Sige na, huwag ka na dyan sumimangot. Di ba nga kapag nagpapakumbaba ay pinagpapala? Hayaan mo, makakaraos din tayo sa biyaya ng Diyos. Masayang wika ni Grace at hinalikan pa si Tristan sa noo. Hindi na napigilan pa ni Tristan na maluha sa oras na yon. Naisip niya na tama ang kanyang babaeng napili. Salamat, Bu. Kasi hindi mo ako iniwan na pinagpalit kahit napabigat lang ako sa'yo. Wika ni Tristan habang tumutulo ang mga luha sa mapupungay nitong mga mata. Hay nako, huwag ka na umiyak. Mukha kang bata, oh. Sige, kain na lang tayo. Nagluto ako ng paborito mong adobo. Masayang wika ni Grace at pinunasan ng luha ng kanyang nobyo. Sabay na kumain ang gabihan ng dalawa at masayang nagkwentuhan patungkol sa nangyari sa kanila habang magkahiwalay na nagtatrabaho. Habang kumakain ay tila ba nanlabo ang mga paningin ni Tristan, ngunit hindi niya ayon ininda sa harapan ni Grace. Nang matapos kumain ay sabay na nagpahinga ang dalawa at nang nakatulog na si Grace ay doon pa simpleng bumaba sa kama si Tristan at uminom ng gamot. Kinabukasan ay maaga pa lang ay gising na si Tristan para bumawi sa kasintahan. Pinagluto niya ito ng agahan. Wow! Ikaw ang nagluto? Mukhang masarap pa. Nakangiting wika ni Grace kay Tristan. Nako, itlog at hotdog lang naman yan. Tsaka sinangag ko lang yung bahaw na kanin tapos nilagyan ko ng konting gulay. Wika ni Tristan at pinaghainan ng nobya. Masayang kumain ang dalawa at sabay din na nagtungo sa tahanan ni Ginang Cynthia. Nagsilbi si Grace sa pamangkin ng Ginang
Samantalang si Tristan naman ay nagtrabaho naman kay Ginang Cynthia. Inakala ng dalawa na mapapadalas ang kanilang pagkikita, ngunit tila ba ginawang alipin ng pamangkin ng Ginang si Grace. Grace, pakilinisan ng banyo at marami na kasi. Utos ng babae kay Grace at agad na sinunod naman iyon ng dalaga. Ang mga gawain na dapat si Tristan ang gumagawa ay ipinagpagawa ng babae kay Grace at ginawa na lamang si Tristan bilang driver ni Ginang Cynthia dahil nasa tahanan naman si Grace na gumagawa ng trabaho ng lahat ng katulong. Sa unang araw pa lamang ay pagod na pagod si Grace dahil hindi niya inaasahan ang mga pinaggagawa sa kanya. Subalit hindi ito nagreklamo o nagsabi sa nobyong si Tristan. "Bu, ginawa na akong driver ni Ginang Cynthia. Sayang nga hindi tayo madalas makikita sa mansyon." Masayang balita ni Tristan sa kasintahan. "Ayos lang yun. Magaan lang naman ang mga pinapagawa nila sa akin. Saka ang bait ng pamangkin ni Ginang Cynthia. Isinabay pa nga ako kaninang kumain." Pagsisinungaling ni Grace kay Tristan. Sa totoo lamang ay tira-tira lamang ang pinakain kanina kay Grace at pinagawa sa kanya lahat ng trabaho ng mga katulong na naroon. Hindi na lamang iyon sinabi ni Grace sa kasintahan na si Tristan dahil ayaw niya itong mag-alala sa kanya. "Ganun ba? Himala naman yun. Sabi kasi ng mga katulong na iba, masama daw ugali nun kaya nag-alala ko sa'yo kanina. Baka mamaya may ginawa na sa'yo yung babae na yun na masama. Magsabi ka lang ha." Wika ni Tristan sa dalaga at makikita ang labis na pag-aalala sa mukha ng binata. "Naku, baka sa iba lang yon. Kilala mo naman ako. Lahat ata nagiging kasundo ko." Masayang wika ni Grace at humiti sa binata. Nawala naman ang pangamba sa puso ni Tristan sa pag-aakalang ayos lang ang nobya. Subalit lahat pala ng sinasabi ng dalaga ay kabaliktaran. Kinabukasan ay nagtrabaho muli ang dalawa at sa puntong iyon ay mas lalong nahirapan si Grace at madalas ay pinagbubuntungan siya ng babae ng galit kahit na wala naman siyang kasalanan. "Aray po, nasasaktan ako!" reklamo ni Grace. Ngayon ay hila-hila ng babae ang buhok ng dalaga. "Sabi ko, fruit juice! Bubita ka talaga!" Galit na wika ng babae at ibinuhos ang malamig na juice sa dalagang si Grace. Napaiyak naman si Grace sa mga natamo sa babae at agad din na nagpalit ng damit upang hindi makahalata si Tristan. Matapos ang trabaho ay nauna na si Grace sa kanilang bahay dahil gabi na din ay wala pa si Tristan. Noong araw na yon ay hindi nakauwi si Tristan sa tahanan dahil malayo-layo ang tinungo ng Ginang. Buong gabing umiiyak si Grace sa kanilang bahay. Nais man niyang magsabi kay Tristan, ngunit iniisip niya na mag-aalala lamang sa kanyang binata. Kaya tinago niyang lahat. Nang mga sumunod na araw, ay napadalas ng pag-uwi ni Tristan ng umaga dahil sa layo ng tinungo ng Ginang at minsan na lamang sila magkausap ni Grace pero wala pa din nagbago sa samahan ng dalawa. Minsan talaga ay dumadating sa punto na susubukin ng Diyos ang tibay ng pagmamahal ng dalawang tao. Isang araw ay umuwi si Tristan ng hating gabi at nadatan niya na mataas ang lagnat ng dalaga. Kung kaya't mabilis na pinainom niya ito ng gamot at inalagaan buong gabi. Kinabukasan ay nagising na lamang si Tristan sa alog ni Grace sa kanya. "Tara na, maganda ka na at papasok pa tayo." Wika ni Grace na halatang matamlay pa. "Anong papasok? Ako lang ang papasok, may sakit ka pa." Wika ni Tristan at tumayo sa higaan. "Maayos naman ako. Siguro dahil lang yan sa puyat. Hinintay kasi kita buong magdamag. Kaso hindi na kita nahintay Palusot ni Grace sa nobya. Para namang nalungkot si Tristan sa katotohanan na hindi niya nakakasabay sa pagkain ng dalaga. Agad na niyakap ni Tristan ang nobya.
Patawad kasi palagi na lang akong ginagabi. Hindi ko kasi hawak ang oras eh. Sana wag kang magbago. Sana wag kang mapagod sa akin. Umiiyak na wika ni Tristan. Pinahid naman ni Grace ang luha ng binata, siya ka nagturan. Bakit naman kita iiwan? Bakit kita ipagpapalit? Tsaka bakit ako magbabago? Oo, halos kuwain na ng trabaho ang oras mo. Pero hindi mo naman sinadya yun. Namiss lang kita. Yun lang yun. Pero never kitang ipinagpalit o iiwan para sa kung kanino. Sincere na wika ni Grace at hinalikan si Tristan sa mga labi nito. Lalong napaluha si Tristan sa mga binitawang salita ni Grace at ramdam niya ang totoo sa mga salitang sinambit nito. Mahal na mahal kita, banggit ni Tristan at mahigpit na niyakap ang kasintahan. Nag-uumapaw sa galak ang puso ni Tristan dahil sa puntong iyon, mas lalong pinatunayan sa kanya ni Grace ang sinasabi na tunay na pag-ibig. Matapos ngang magdrama at maglambingan ng dalawa, ay sabay na pumasok si Tristan at Grace. Kahit na masama pa talaga ang pakiramdam ni Grace, ay pinilit niya lamang ang sarili. Nagumpisa na nga magtrabaho si Tristan at ganoon din si Grace. Habang nagtatrabaho si Grace ay bigla itong hinimatay at lahat ng taong naroon, maging ang pamangkin ng ginang, ay nabigla agad na dinala sa ospital ang dalaga at nakarating agad kay Tristan ang balitang iyon. Kaya nagmamadali itong nagtungo sa ospital. Pagdating sa ospital ay nakita ni Tristan si Grace na mahimbing na natutulog at doon na kinausap ni Tristan ang doktor. Anong nangyari? Bakit siya hinimatay? Alalang tanong ni Tristan sa doktor. Over-fatigue. Kailangan magpahinga ng pasyente para maibalik ang kanyang lakas. Nasobrahan yata sa pagtatrabaho kaya kailangan niya munang magpahinga para makarecover ang katawan niya. Wika ng doktor at umalis na. Pagbalik ni Tristan sa silid ni Grace ay gising na ito. May hindi ka sinasabi sa akin, ano? Umiiyak na tanong ni Tristan sa dalaga. Doon na rin naiyak si Grace at nagsalita. Sorry, nagsinungaling ako sa'yo. Patawarin mo ako. Ayoko lang kasing mag-alala ka sa akin. Umiiyak na wikang pag-amin ni Grace at doon na ikinuwento ang lahat. Nayakap na lamang ni Tristan ang kasintahan at napaiyak sa puntong iyon. Ay naisip na ni Tristan na sabihin ang totoong pagkatao sa dalaga para hindi na ito makaranas pa ng paghihirap. Bu, may sasabihin sana ako sa'yo. Pero sana wag kang magbabago Sana mapatawad mo ako. Pag-umpisa ni Tristan. At sa puntong iyon ay desidido na si Tristan na sabihin ang tunay na pagkatao ng kasintahan. Ang seryoso mo naman. Kinakabahan tuloy ako. Wika ni Grace at tahimik na tumitig sa dalaga. Mayaman talaga ako. Ako si Tristan Santiago. Alam kong nagpakilala ako sa'yo bilang uli lang mahirap. Pero hindi ko na kasi kaya na makita kang nahihirapan. Patawad, Grace. Pero isa talaga akong businessman na nagpanggap bilang mahirap. Umiiyak na pag-amin ni Tristan sa dalaga. Nanlaki naman ang mga mata ni Grace at nagalit sa lalaki. Ibig sabihin, pinaglaruan mo lang ako? Galit na tanong ni Grace. Hindi naman niya akalain na nagsisinungaling pala sa kanya si Tristan sa mahabang panahon. No, I really love you. Maniwala ka. Gusto ko lang talagang makahanap ng babaeng tunay na mamahalin ako. Kahit ano pang estado ng buhay ko. Umiiyak na paliwanag ni Tristan. Ipinaliwanag ni Tristan ang lahat-lahat kay Grace. Sa kalagitnaan ng kanyang pagpapaliwanag, ay biglang nanlabo ang mga mata ni Tristan at hinimatay ito. Tristan! Sigaw ni Grace at mabilis na humingi ng tulong.
Takot na takot si Grace sa puntong iyon. Hindi niya alam kung ano bang nangyayari. Hanggang sa isang doktor ang lumapit sa dalaga at kinausap siya. Matagal nang may sakit si Tristan. Pasyente ko na siya dito noon pa. At unluckily, may taning na ang kanyang buhay. Ang magagawa na lang natin ay manatili at samahan siya hanggang sa huling hantungan niya dito sa mundo. Wika ng doktor. Napaiyak na lamang si Grace sa katotohanan na sumampal sa kanya. Ang lalaking kanyang inibig at minahal ay malapit ng mamaalam sa mundo at matagal na palang itinatago ang sakit nito sa lahat. Iyak nang iyak si Grace at hindi na umalis sa tabi ng binata. Ilang sandali lamang ay nagising na si Tristan at agad itong tumingin kay Grace na umiiyak. Grace, bakit ka umiiyak? I'm very sorry kasi nagsinungaling ako. Umiiyak na tura ng binata. Ngunit isang mahigpit na yakap ang iginawad sa kanya nang umiiyak na si Grace. Sorry, Boo. Kung nag-iisa kang hinarap ang iyong problema, huwag kang mag-alala, nandito na ako. Hindi kita iiwan. Hindi mo na kailangan na suluhin ang lahat dahil nandito na ako. Hindi na mahalaga kung nagsisinungaling ka. Ang mahalaga ay makasama kita. At alam kong mahal natin ang isa't isa. Asahan mo may masasandalan ka sa laban na ito. Hindi kita iiwan gaya ng palagi kong sinasabi. Umiiyak na sabit ni Grace at napahagulgol sa dibdib ng kanyang nobyo. Pareho nang naiyak ang dalawa at kapwa na nagdadamayan sa katotohanan. Alam mo na? Utal na tanong ni Tristan sa dalaga. Oo, Tristan. Bakit mo itinago sa akin? Umiiyak na tanong ni Grace sa nobyo. Natakot ako. Sorry. Wika ni Tristan. Hinawakan naman ni Grace ang kamay ng binata. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Kasi wala ka namang ginawa eh. Ang mali mo lang kasi natakot ka. Pero nandito na ako ngayon. Sasamahan kita sa laban ng buhay. Patuloy na umiiyak na saad ng dalaga. Pinahid naman ni Tristan ang luha ng nobya at sobrang saya dahil pinatawad siya ng nobya at hindi siya iniwan. Sabay na hinarap ng dalawa ang pagsubok na iyon sa kanilang buhay. At kahit na alam ni Grace na balang araw ay iiwan siya ni Tristan, ay hindi niya pa rin ito sinukuan at iniwanan. Matapos nga mabunyag ang tunay na pagkatao ni Tristan ay bumalik na ito sa tunay na tahanan kasama si Grace. At habang lumilipas ang panahon ay mas lalong lumala ang kondisyon ni Tristan. Fuck this life! Ang unfair naman! Umiiyak na sigaw ni Tristan dahil unti-unti nang naglalagas ang kanyang buhok. Nang marinig naman ni Grace ang sigaw ng binata, ay agad itong umakyat at tinungo ang kinaroroonan ng binata. Oh, bakit galit na galit ka na naman? Kalmadong tanong ni Grace sa lalaki. Naglalagos ng buhok ko. Umiiyak na wika ni Tristan. Ngumiti naman sa kanya si Grace. Oh, ano naman? Kahit na maubos pa ang buhok mo, gwapo ka pa din sa paningin ko. Kaya huwag ka nang matakot yan. Kung gusto mo, pwede naman tayong bumili ng wig eh. Hala, sige na, tumayo ka na. Pagpapakalma ni Grace sa nobyo. Natigilan naman si Tristan at kumalma. Tumayo na ito at sabay na bumaba ang dalawa para sabay na kumain. Bu, alam mo ba na matagal na akong nagdo-donate sa mga charity ng malaking pera mula sa yaman ko? Wika ni Tristan habang kumakain. Natigilan naman si Grace at hindi makapaniwala na ganoon kabuti ang nobya niya. Proud ako sa'yo. Sige na, kain na. Nakangiting wika ni Grace.
Natutuwa si Grace dahil kahit papaano ay nagsasabi na si Tristan sa kanya ng mga ilan pa nitong sekreto. Mas lalong nagmahalan ng dalawa sa kabila ng palalang-palala na sakit ng binata. "Bu, hindi ka ba napapagod sa akin?" tanong ni Tristan sa nobya. "Bakit naman ako mapapagod? Tsaka ikaw nga hindi ka napapagod sa akin noon kahit na mayaman ka eh. Nagtiis ka sa buhay na meron ako. Nga pala, bakit mas pinili mong mamuhay ng simple?" Nakangiting wika ni Grace. "To avoid attention. Kapag kilala ka kasi na mayaman, ay agaw atensyon ng buhay mo. Wala ka ng privacy. Tsaka gusto kong ibahagi ang yaman ko sa mga taong mas higit na nangangailangan kesa sa akin. At gusto ko ikaw ang gagawa nun kapag wala na ako." Wika ni Tristan na tila ba namamaalam na. "Nakakatuwa naman ang desire mo sa buhay. Pero matagal ka pang mawawala dahil makakasama pa kita ng matagal. Madami pa tayong tutulungan ng mga tao. At sabay tayong magbabahagi nun sa kanila. Di ba nga sabi, think positive for the possible things." Wika ni Grace at pinipigil ang sarili na maluha sa harap ng nobyo. Gustong-gustong ipakita ni Grace na matatag siya sa harapan ni Tristan para bigyan ito ng lakas ng loob na lumaban sa buhay. Labis din ang tuwa ni Grace dahil sa magandang plano ni Tristan at mabuting puso nitong tumulong sa kapwa. Habang lumalala ang sakit ni Tristan, ay unti-unti nilang tinupad ang nais nito. Nag-umpisa nang mag-donate sa mga charity si Tristan kasama si Grace. "Salamat po, malaking tulong ito sa mga nasalanta ng bagyo." Wika ng babae, kung saan i-donate ni Tristan ang 10 milyon. "Walang anuman, masaya kami na nakatulong at nakitang masaya ang mga natulungan namin." Masayang wika ni Tristan. Naka-wheelchair na sa oras na yon si Tristan at unti-unti na silang naghahanda ni Grace sa nalalapit na paglisan ng binata sa mundo. Matapos sa charity na iyon ay nagtungo sa simbahan sila Grace at nanalangin doon at nakita muli ng mga bata noon na madalas nilang bigyan ng pagkain. "Kuya, hindi ba ikaw po yung nagbigay sa amin ng kakanin? Maraming salamat po kasi dahil sa sinabi mo, natuto kaming magpursige at mag-aral. Pagpalain ka po." Wika ng mga bata kay Tristan at niyakap pa ng mga ito. Naluha naman si Tristan dahil natatandaan pa siya ng mga ito at nakikilala sa kabila ng malaking pinagbago ng kanyang panlabas na anyo. Matapos nun ay umuwi na sila ni Tristan at nag-usap sila ni Grace patungkol sa nakaraan. "Kita mo yon? Naaalala ka pa ng mga bata. Binigyan mo sila ng lakas ng loob para makamit ang nais nila. Kaya dapat huwag ka din mawawala ng pag-asa. Dahil habang may buhay, may pag-asa." Wika ni Grace at niyakap ang nobyo. Sa totoo lamang ay kahit na alam ni Grace na wala ng gamot at solusyon para maisalba ang buhay ng minamahal, ay hindi pa din ito nawalan ng pag-asa na maniwala sa biyaya ng Diyos. Kahit dumadating sa puntong naiiyak na lamang si Grace sa sobrang pag-aalala sa kanyang nobyo, sa tuwing nakakaranas ito ng pananakit, ay hindi nawalan ng pag-asa si Grace na baka sakaling dinggin ng poong may kapal ang kanyang panalangin. Mabilis na lumipas ang ilang taon at isang umaga ay bigla na lamang siyang tinawagan ni Tristan. "Bu, halika!" Tawag ni Tristan sa dalaga. Nagmamadaling umakyat sa taas si Grace at kabadong pumasok sa silid ng binata. Nakakatayo ka?" Masayang wika ni Grace at lumapit sa nobyo. "Oo nga eh. Sinubukan ko lang kanina kasi biglang naigalaw ko ng mga daliri ko at nakaramdam ito. Tsaka tignan mo, tumutubo ng buhok ko." Masayang wika ni Tristan.
Mas maganda siguro kung magpunta tayo sa ospital sa doktor mo para makasigurado. Wika ni Grace at hindi mawala sa labi ang mga ngiti. Noong araw na yon, na-excited na nagtungong magkasintahan na sina Grace at Tristan sa doktor na humahawa kay Tristan. Sure kayo? Teka, let me check. Gulat na wika ng doktor na ikinwento ni Grace ang nangyari. Pinatayo na ng dahan-dahan si Tristan at laking gulat ng doktor dahil diretsyo na ito nakakalakad. Di ba, Dok? Tignan mo naman ang huling check mo sa kanya. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga binti. Masayang wika ni Grace. Maging ang doktor ay hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Kaya agad na nagsagawa ito ng test at laking gulat nito sa naging resulta. It's a miracle. May chance na makasurvive ka, Tristan. Hindi ako makapaniwala dahil ang laki ng pinagbago ng resulta ng lab test niya. Manghang wika ng doktor at ipinakita ang resulta sa mga kasintahan. Sabi ko naman sa iyo may awa ang Diyos. Isang biyaya ang nangyari sa iyo. Masayang wika ni Grace at nagyakapan ang magkasintahan. Nagpatuloy si Tristan sa kanyang therapy session at sa laban niya sa sakit ay hindi siya iniwan ni Grace. Makalipas ang 1 taon, tuluyang natalo ni Tristan ang sakit. Sa kabila na nangyayari ay nanatili si Grace sa kanyang tabi at hindi siya iniwan. Nang gumaling si Tristan ay nagpasalamat sila sa Diyos at pinagpatuloy ang kanilang gawain sa pagtulong sa charity. Sa katagalan ng panahon ay tuluyang gumaling si Tristan at doon ay niyaya niya na si Grace na magpakasal at hindi naman siya nabigo. Nagpakasal ang dalawa at namuhay ng masaya kapiling ang isa't isa. Sa buhay ng tao, susubukin talaga tayo ng panahon at problema. Ano pa man ang sitwasyon natin sa buhay, huwag kang makakalimot na tumulong sa ating kapwa dahil lahat ng mapagbigay ay pinagpapala. Maging mapagkumbaba sa lahat ng oras at huwag makakalimot sa pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Anumang problema ang dumating sa ating buhay, kahit nasa tingin natin ay napaka-imposibleng malagpasan, ay huwag tayong susuko. Magpatuloy lang tayo sa hamon ng buhay. Go with the flow. Always think positive for the better outcome. Kahit na mahirap, laban lang dahil lahat naman ng umpisa may katapusan. At hangganan, magtiwala lang tayo sa ating sarili na kaya natin yung lagpasan. At higit sa lahat, manalig tayo sa Diyos at siyang gagawin nating sandalan sa hamon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Milyonaryo, nagpanggap na construction worker para masubok ang girlfriend na taga-benta ng ulam. At ito